So, ang atin hong tema sa oras na ito, the absolute essentiality of God's love. Ang ganap na kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos. Okay, kinuha ho natin yung atin hong theme na yan sa 1 John chapter 4 verse 19. Mamaya po, itatakil ko po sa inyo yan, yung mensahe na yan. Hindi po pag-ibig ng tao, bagus pag-ibig ng Diyos ang isang buwan natin pag-uusapan. Tama na yung wag na natin munang pag-usapan yung pag-ibig ng tao kasi makikita mo natin mamaya mayroon ng comparison yung pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao at makikita ho natin na may diferensya. Sige po, ituloy ho natin. So ang message po natin ay nasa John. Okay, 1 John chapter 4 verse 7 to 21. The title of this message, ito ho ang una nating title, huwag niyong kakalimutan, unang linggo ng buwan ng February, ang message po natin, ito, God is love. Amen no? Pakitingin nga po yung katabi mo at pakisabi, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. It is a foundational truth about our theme. Yan natin kinuha, at dyan ho natin bibigyan ho ng diin na ang pag-ibig ho ng Diyos ang kailangan ho maging pundasyon ng lahat ng pag-ibig na ipaparamdam natin sa ibang tao. Okay? Sabi ko sa isang quotation, God's love is like the vastness of space. Grabe yung word, no? Vastness of space. Ang pag-ibig ng Diyos ho ay katulad ng napakalaki ho o lawak ng kalawakan whose boundaries cannot be measured. Na ang katulutuluhan o ang boundary ho ay hindi kayang sukatin. Ganyan daw ho ang pag-ibig. Pag tumingin ka sa kalawakan, pag nakita mo yung laki na yan, pwede mong ihalin tulad ang pag-ibig ng Diyos dyan. Wala hong hangganan. Hindi ho natin kayang sukatin yan. May sumukat na ho ba ng kalawakan? Wala pa. At ganyan daw ho katindi ang pag-ibig ng Diyos. Napakatindi ng lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay ho. So bago ho tayo pumunta sa mensahe, tingnan muna natin ang book background ng atin hong pinag-aaralan. Sabi dito ho, it is written by Apostle John. Sa Bible, maraming John. At pwede tayo magkamali kung sino ba John ang atin hong sasabihin. Sa Bible, sa dami ng John, kailangan ng specific kung sino yung John. Ang sabi dito, John, Apostle John. Isinulat to, sabi dito ho, asa na tayo? Addresses early Christian communities facing threats from false teachers, Gnostic influence who denied Christ's incarnation and neglected love. So sinulat dito ni Apostle John dahil meron siyang sinasabi ho sa mga unang Kristiyano na humaharap sa matinding banta ng yung Gnostic. Ang tinuturo nila tatay, mga false teacher po ito, huwag kayong maniwala kay Kristo, huwag kayong maniniwala sa Diyos na pinaniniwalaan ninyo. Sabi ni John, mali sila. So sumulat siya sa mga Kristiyano sa lugar nila at sinasabi nila huwag kayong maniwala doon sa Gnostic influence. Yung mga Gnostic influence yan, yung mga matatalinong tao, na sa sobrang talino nila, ayaw na nilang maniwala sa Diyos. Bakit po? Kaya daw nilang ipaliwanag ang lahat ng bagay. Sabi ni John, isusulat ko to sa inyo. Okay, God's nature as love, kasi hindi naniniwala mga Gnosticism sa love. Pero sabi ni John the Apostle, isusulat ko sa inyo na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya niya sinulat yung word na God's love. Grounding Christian ethics in receiving God's love through Jesus, the atonement. Yung word na atonement ho ay pagpapatawad sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Yung pagpapawalang sala sa atin ho, nagkaroon ng kapatawaran dahil may namatay. Mayroong nag-alay ng buhay, si Jesus Christ, and showing the same sacrificial agape love to others. At gusto kong makita ni John the Apostle na kailangan ito nakikita at naranasan nyo sa ating Panginoon, hindi mo lang dapat siya natanggap, kailangan mo siyang ibahagi sa iba. Okay, so yun po ang book background ng ating mensahe. Hindi po pag-ibig ng tao, bagkus pag-ibig ng Diyos, ang isang buwan nating pag-uusapan. Nasabi ko kanina. Sabi dito, bakit po, ano ba ang pagkakaiba ng pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao? Meron po ba? Meron po ba? Ayan ho ang sagot ho. Napakalaki. Sobrang napakalaki ho ng pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao. Tingnan nyo, God's love versus human love. God's love is unconditional, eternal, and selfless. Kaya ho tinawag siyang agape. Tandaan natin, maraming 4 hanggang 5 ho ang uri ng love. Pero ho ang agape ang pinakamataas. Siya ho ang pinakamatinding pag-ibig dahil yan ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan nyo ho ang katumbaso ng pag-ibig ng tao. Whereas human, bilang mga tao, love is often conditional, emotional, and self-focused. Ang Diyos ho, ang sabi dito, ang Diyos ay selfless, pero ang tao self-centered. Pag umibig ang Diyos, wala siyang
hindi nakatingin sa kanyang sarili. Ang concern niya, yung minamahal niya, pero yung mga taong nagmamahal na tao, ang sentro ng kanyang pagmamahal, kanyang sarili. Hindi siya patas. Kaya nga, sa totoo lang sa oras na ito, gusto kong ibahagi sa inyo na bilang tao, ang pag-ibig mostly ng tao, emotional. Kaya alam mo, ang emotional mapandaya, ang emotional ho ay hindi ho mapananaligan, hindi ho pwede ho natin i-attach ang ating mga sarili sa emotion natin dahil pabago-bago. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Okay. Pangalawa, God's love is unchanging. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. And meets the deepest spiritual needs, offering salvation through sacrifice. Pero tingnan nyo ang tao. While human love can change and fail. Hindi lang ho nagbabago, pumapalya pa. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago at hindi pumapalya. Pero ang pag-ibig ng tao, nagbabago at pumapalya. Kaya ho, lugi ka. Kung ang pagmamahal na gusto mong i-treasure ay pag-ibig ng tao, lugi ka dyan. Dahil yung tao na maaaring mahal ka ngayon, maaaring sa susunod na araw, baka mag-fail dyan. O baka hindi mo na maramdaman sa kanya yung gusto mong maranasan araw-araw sa iyo. Kapatid, pag-ibig ng Diyos ang ating i-treasure. Amen. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan nagbabago. Pastor, kahit ako nagkakamali, kahit ako nagkakasala, tayo lang ang nagbabago, pero ang Diyos hindi. The moment na lumapit tayo ng lumapit sa Panginoon, kahit tayo napakarumi, napakapalyado, pag lumapit tayo sa Panginoon, i-remind niya sa atin, yes, nagbago ka, yes, lumayo ka, pero ako kailanman hindi nagbago at hindi lalayo sa iyo. Ang tao lang mo, mahilig magbintang sa Diyos, Lord, ang layo mo na sa akin, Lord, hindi mo na ako mahal. Alam niyo mga tao, magaling magbintang. Pero ang Diyos, hindi siya nagbabago. Okay, pangatlo, last, then ang atin ng summary, dito tayo magtatapos. God's love is perfect. Yun ang sure. Ang pag-ibig ng Diyos ay perfecto. Samantalang ang pag-ibig ng tao, maniwala ho kayo, hindi ho yan perfect. Ngayon po, dahil sa haba ng verse na pinag-aaralan natin, dalawa ho ang ating sasagutin. Ang una ho natin sasagutin, how did God express His love for humanity? Yun ho nakapaloob dun sa unang mga verses. Paano ho ng Diyos ipinahayag ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan? Tandaan nyo, ang sulat na ito ay hindi lang para sa specific para sa believers. Mabanggit din dito mamaya na ang sulat na ito ay para ho sa sangkatauhan. Hindi lang ho ito pang sa atin. Number one, nasagot, how did God express His love for humanity? Number one, when He sent His only Son into the world. Yung nagyang una. Tignan nyo ang sabi ho sa John chapter 9, chapter 4, verse 9 to 10, tapos 14. Inihayag ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak. Okay, hindi lang natin mababasa dyan sa John 3:16, mababasa din natin sa 1 John. Alam niyo kung bakit familiar sa atin itong word na ito, itong si John na binabasa natin ay siya rin ang sumulat ng John. Okay balikan ko lang yung 1 John, 2 John, 3 John, ang sumulat po niyan ay si John. Sinong John? Yung nagsabi na in the beginning was the Word, in the Word was with God, and the Word was God. Siya ho yung nagsabi nun. So ngayon, binalikan natin, yung John 3:16 na John, na sinulat niya, siya rin ang sumulat ng verse John na pagsasabi ho, na ang Diyos na nag-send ng kanyang anak. Binalikan niya, inulit niya, at para diinan sa atin, ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos. Okay? Sa verse 10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya, at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang mga kasalanan. Okay, sa verse 14, nakita namin at pinatutuhan ng isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Yan ang unang points natin. Pinakita ng Panginoon o in-express ng Panginoon, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagsugo niya o pag-send niya sa kanyang anak. Ito pa rin talaga sa pinakamalinaw na pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Wala nang iba mong pinakamagandang definition, pinakamagandang illustration na ginawa ang Diyos para ma-express natin ang pagmamahal niya, matanggap natin ang pagmamahal niya, kundi yung ginawa ng Panginoon Diyos sa pagbibigay niya sa kanyang anak na si Jesus. Anong ibig sabihin nito? Malinaw na ang tunay na pag-ibig. Pakinggan niyo po ito Malinaw na ang tunay na pag-ibig, nagsasakripisyo. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, tunay ang kanyang pagmamahal,
Pinakita niya ang kanyang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa kanyang anak at yung anak niya ay larawan ng matinding sakripisyo ng Diyos. Isipin niyo, sabi ng verse, isa-isang anak. Kailangan palang diinan yun. Buti na lang, hindi sobrang dami ang anak ng Diyos. Kung si Jesus ay may mga kapatid na anak ng Diyos, hindi nung anak ni Mary, pwedeng sabihin natin na kaya lang naman naibigay ng Diyos Ama ang kanyang ang kanyang mga anak or si Jesus kasi marami siyang anak. Hindi po eh. Sinigurado ng Biblia yung word na begotten son. Begotten. Ang bigat nun. Pag sinabi mong begotten, yan mo ay treasured, yan mo ay sobrang mahal ng Diyos, pero dahil siya ay, ang nature ng Diyos ay mapagmahal o pag-ibig, kaya niyang isakripisyo ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Kapatid, ganyan kakamahal ng Panginoon kasi siya ay Diyos ng pag-ibig. Okay? Yun ang una. How did God express His love for humanity? Anim po kasi ito. Okay? Pangalawa, when He bestowed His Spirit upon the people. So, pangalawa ho, na dahilan o paraan para ipabatid sa atin ng Diyos sa kanyang pag-ibig ay sa pamamagitan ng pagkakaloob niya sa atin ng kanyang Espiritu. Juan chapter 4 verse 13, nalalaman natin na natili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Ano ang nakita natin dito? Hindi lang pala si Jesus ang pinagkaloob ng Diyos. Hindi lang pala si Jesus ang isinend ng kanyang Ama, kundi ho, mayroong kasama. Ano? Hindi lang ang Panginoong Hesus ang pinagkaloob ng Diyos sa mundo, maging ang kanyang Espiritu, o ang ibahusali nito ay ang kanyang banal na Espiritu. Tandaan ninyo ho, ang ating Diyos po ay isa, pero ho, Trinity sila. Amen ho, may Diyos Ama, may banal na Espiritu, at may anak, may buktong na anak ng Diyos. Pagparito, pagpapakita ito kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos na mayroon siya sa atin. Ang tunay na pag-ibig kanina, nagsasakripisyo dahil sa kaisa-isa niyang anak na binigay sa atin. Pangalawa, ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ay nagkakaloob, nag-aalay, at last, nagbibigay. Kapatid, kung may pag-ibig tayo, hindi pala ho larawan ng paghingi, ng pag-ibig. Ang tunay na larawan ng pag-ibig, nagbibigay. Amen o. Kaya may mga times sa buhay natin na mamaya dadating na naman tayo, pupunta na naman tayo doon sa part na magbibigay tayo. Sana ho, nagbibigay tayo, hindi dahil may utos, dahil requirements, kundi dahil ito ay part ng ating response sa pag-ibig ng Diyos. Amen o, may pag-ibig, binigyan tayo ng Diyos, nagbigay ang Diyos ng pabor. Ngayon, pagbalik mo nito sa Panginoon, kailangan pag-ibig din ho ang rason kung bakit tayo nagbibigay. Yan ho ang pangalawa. Okay? Puro sa Diyos muna. Mamaya ho, puro naman sa atin. So, una ho, in-express ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan nung binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pangalawa ho, nung binigay niya ho o pinagkaloob niya sa atin ang Espiritu Santo. Pangatlo ho, last, how did God express His love for humanity? When He showed us His first love before we even knew how to love Him. Ito ho ang pinagkunan natin ng ating team. Ito ho galing ang ating tema, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Okay. Meron po ba kayong nakukuhang idea? Habang binabasa po natin ng verse na ito, may nakukuha po ba kayong idea? Ang sabi ng verse, tayo ay umiibig dahil sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ano kaya ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin yan? Una, wala tayong alam sa pag-ibig kung paano umibig. Salamat sa Diyos, inibig niya tayo, kaya natuto tayong magmahal. Wala daw tayo mong alam. Ang sabi ng points, sabi dito, nung tayo ho ay wala pang kalam-alam sa pag-ibig, minahal na tayo ng Diyos. Ngayon ho, kung bakit tayo ho natutong magmahal, ay dahil ho may nagmahal sa atin. Kapatid, paano mo ini-express ang pagmamahal mo? Kagaya ba yan nung natanggap mong pagmamahal sa Diyos? Isipin nyo, pag ganito ho ang ating in-apply, walang mag-asawa maghihiwalay. Bakit po? Ay dahil syempre, nung tayo ho nagkamali, nagkasala sa Panginoon, hindi naman tayo hiniwalayan ng Diyos eh. Ano ho ang ginawa ng Diyos? Pinasensya niya tayo. Anong ginawa ng Diyos? Pinagtiisan niya tayo. Dahil ganun ho ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos, unconditional. Wala ho itong kondisyon. Kaya lang ho sa mag-asawa sa panahon natin ngayon, parang ang kondisyon natin sa isa't isa, kung mahal mo ako, mahal din kita.
dumating sa time, nagsabi ang isa sa inyo, lalo na yung sa may partner, hindi na kita mahal. Ang tendency po, sasabihin mo rin sa partner mo, ganun din ako. Kaya ho, ang dami ng brokenness na nangyayari. Okay, wala tayong alam sa pag-ibig kung paano umibig. Salamat sa Diyos, pinakita at pinadaman niya sa atin ang pag-ibig, kaya tayo umiibig. Kung hindi tayo inibig ng Diyos, wala tayong alam sa pag-ibig kung paano umibig. Isa sa pinakamagandang bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay natuto tayong umibig. Kaya ho, ang advice ko sa inyo at gusto ko hong maging challenge sa atin lahat, gamitin natin ang pag-ibig na ito sa tama. Ako, marami yung nagkakaproblema sa panahon natin ngayon. Natuto silang, naranasan nilang ibigin ng Diyos. Naramdaman nila kung paano katindi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lang ang problema, hindi nila ito in-apply ng tama at marami ng mga tao ang nasaktan. Tayo daw po ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Balikan ko lang ha. Ngayon, naranasan na natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapatid, pakiusap, matuto ka magpatawad. Magpasensya ka naman. Sino dito may asawa mo na walang kapasensya sa asawa niya? Magpasensya ka naman. Kasi naranasan mong ipagpasensya ng Diyos. Amen? Isipin niyo kung gaano ang pagpapasensya ng Panginoon sa atin araw-araw. Sabi ng Panginoon, sundin mo ito, magbasa ka nito. Ang tanong, nung isang linggo nagbasa ka ba? Wala, pinagpasensya ka ng Diyos. Sabi ng Panginoon, may next week. Eh, Pastor, hindi ko nagawa pa rin. Siguro na yung next. Hanggang isang taon mo na palang ginagawa. Isipin mong pinagpasensyahan ka ng Diyos ng isang taon at hindi ka pala nakarinig sa Panginoon na ayaw ko na sa'yo. Alam niyo, sa mag-asawa, may mga time, may lalabas sa bibig natin, maghiwalay na tayo, ayoko na sa'yo. Kapatid, balikan ko lang, minahal ka ng Diyos, hindi niya yan sinabi sa'yo. Huwag mo sasabihin sa partner. Amen. Parang ayaw na mag-partner sabihin. Hindi ko na kasi ako, gusto ko na talaga. Kapatid, balikan ko lang, minahal ka ng Diyos, para yung pagmamahal na naramdaman mo, i-share mo sa iyong partner. Pastor, wala pa akong partner, i-share mo sa katrabaho mo. Ay, lalo mahirap. Katrabaho ko, Pastor, hindi ka ibig. Minahal ka ng Diyos nung hindi ka pa kaibig-ibig. Oh, may palag ka pa? Eh, Pastor, hindi talaga eh. Iba talaga ugali nun. Iba rin ang ugali mo noon. May sasabihin ka pa? Alam nyo, lagi tayo magre-reflect. Kung lagi natin tinitingnan yung ibang tao, paano ka tinignan ng Diyos, pinagpasensyahan ka niya, tsinaga ka niya, kaya ka na bago, dahil may Diyos na nagtyaga. Amen po. Ganun ho ang pagmamahal na natanggap natin sa Panginoon. Okay, balikan ko lang ha, doon sa may mga asawa na mahina ang iyong pasensya sa asawa mo, balikan ko lang, pinagpasensyahan ka ng Diyos, at sana yung naramdaman mong pasensya sa Diyos. Lord, salamat doon sa matindi mong pagtitiis sa akin, pagtitiisan ko itong asawa ko. Yan. Pastor, wala pa akong may problema ako sa mga anak ko, pagtitiisan ko rin itong anak ko. Yan. Pwede pala natin i-apply yun kasi balikan ko lang, pinagtiisan rin din tayo ng Diyos. Okay? Isip-isip ko nga, ngayong taon na ito, ngayong taong ito, ilang buwan kang pagtitiisan ng Panginoon. Alam niyo ba, lagi nakaabang ang Diyos sa atin ng mag-devotion. Lagi nakaabangan sa atin ng Panginoon mag-pray. Pero alam niyo, sa tindi na pag-aantay ng Panginoon, ilang beses kanya pinagpasensyahan hanggang dumating sa time, sabi mo, Lord, sige na nga po, pag-pray na ako kasi may sakit ka na. Meron ka ng kulang. Huwag niyo sana kung katagpuin si Lord sa panahon na kayo ay down. Katagpuin niyo lagi si Lord, ano man ang season ng iyong buhay, lalo na mo pag-bless. Lord, bless na bless ngayon ang buhay ko. Di ba mas maganda mag-usap sa Panginoon na iba naman, di negatibo? Kasi minsan madalas tayo makipag-usap sa Panginoon kapag negatibo nangyayari. Lagi si Lord makikinig sa iyo at sasabihin, ang lagi mong i-request kay Lord, tulong. Samantalang pag-bless ka, parang sinasabi mo sa Pan, Lord, alam niyo po yung blessing na natanggap ko na isi-share ko sa iba. Parang iba naman ho ang approach, iba naman ho ang ambience. Kaya lang malimit talaga, pasensya na Lord. Pupunta lang talaga kami pag down na kami. Pag kami may sakit at kung kami po ay palyado. Pero si Lord, minsan hindi sa atin nakarinig. At nagsabi sa atin, ganyan ka naman eh. Walang ganun. Walang ganun si Lord. Okay? Asan tayo? Okay. So tapos na ho tayo dito. Tapos na tayo kung paano in-express ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. In-express ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak, sa pamamagitan mo ng pag-aalay, pagkakaloob sa atin ng kanyang banal na Espiritu, at last, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Ang sabi nga dito, first love.
Isipin nyo, tayo malawa nakaranas ng first love ng Diyos. Isipin mo, pinaranas sa atin ng Panginoon yung first love. Kaya ho dun sa mga nakakaranas ng first love, sana ho genuine yung atin nakuha sa Panginoon. Kasi ho genuine yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito ho, kalagitnaan na ng message. How can we express our response to God's love for us? Ito ho, baliktad. Kanina, in-express ng Panginoon ang pag-ibig niya sa atin. Then, alam niyo ho ba, humihiling ang Diyos, humihiling ang message ng Panginoon, na ito yung binigay sa atin ng Panginoon, maano bang may matanggap din si Lord sa atin? Ang tawag doon, vice versa. Ano? May matanggap din sana ang Panginoon sa atin. Ang sabi dito ho, so how can we express our response to God's love for us? Number one, let us love one another. Yan ang gusto ng Panginoon. Nung nakaranas tayo ng pagmamahal ng Panginoon, ini-expect sa atin ng Panginoon, anak, yung pag-ibig na naranasan mo sa akin, yung pag-ibig na natanggap mo sa akin, kailangan i-apply mo naman yan sa iyong kapatid. Hindi ho lang ito pinag-uusapan kapatid sa laman. Alam niyo ba, Pastor, hindi yata mas madali magmahal sa kapatid kasi pamilyar. Pero kung may mga tayo, mas masarap mahalin ng kapatid sa laman kaysa sa mga kapatiran sa simbahan. Pero hindi ho ito patungkol lang ho sa kapatid sa laman. Ang sinasabi nga ho dito, especially, yung kapatiran natin spiritually. Ayan o. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Grabe, ang linaw, no? So tayo daw po, bilang mga nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, sabi ni John, sabi dito ho, mga minamahal, mag-ibigan tayo. O ini-encourage niya yung mga kapwa niya mananampalataya, magmahalan tayo sapagkat ang pagmamahal ay larawan na tayo mga anak ng Diyos. Alam niyo, isa sa sign na tayo mga anak ng Diyos at mga disipulo ng Diyos kung tayo magmamahalan. Salamat sa Panginoon sa simbahan natin, wala ako masyadong naririnig na nag-aaway, nagtatalo-talo. Meaning mo, ina-apply natin yung salita ng Panginoon. Mga anak tayo ng Diyos. Okay. Hindi ko na po yan babasahin lahat. Pero ang utos ng Panginoon sa atin, bilang tayo mga nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, natuto tayo i-express ito sa ating mga kapatid. Pangalawa, how can we express our response to God's love for us? Number two, let us declare that Jesus is the Son of God. Yan ang ina-expect sa atin ng Panginoon. Yes, minahal natin ang mga kapwa nating kapatiran. Ina-expect din sa atin ng Panginoon, lalo na tayo nung nakatanggap ng pag-ibig niya, kailangan mo i-declare natin na si Jesus ay anak ng Diyos. Balikan ko lang, kaya sinulat to ni Apostol John dahil sa lugar nila, hindi naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at hindi naniniwalang si Jesus ay nagkatawang tao. Kaya nga po, ang pagiging Kristiyano, hindi ho lang lagi about sa Christian ako. Pag may nagtanong sa'yo, paano ka naging Christian at ano ang larawan o ano ang sign na talagang totoo ang Christian, dapat po kino-confess natin na si Jesus ay Panginoon at ating tagapagligtas, yun ang una. Pangalawa, sabihin mo sa kanila, ako'y naniniwala na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Confession ang tawag doon. Huwag sana natin kalilimutan na ang salitang Christian ay hindi lang ho titulo. Ito ho ay about sa pagtayo sa katotohanan. Amen po. May encounter kayo someday, lalo na sa mga katrabaho nyo, may encounter kayong ibang pananampalataya, then ikaw na Christian, malinaw dapat ang stand mo, si Jesus ang iyong Panginoon na tagapagligtas. Amen. Okay, last point na ho tayo. Paano daw ho, puntahan muna natin yung verse. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Malinaw po yan. Last, how can we express our response to God's love for us? Last, let us abide and continue in His love. Diyan ho tayo natapos. Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayo nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Inulit-ulit ng verse. Ilang beses na natin nabasa na ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom. Sapagkat tayo tulad ni Kristo, kahit nasa daigdigan ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Conclusion, God is love. Hindi tayo natapos sa ano na yan. Ang conclusion na natin, God is love. He expressed His love for humanity by sending His only Son into the world, by giving His Spirit
upon His people by showing us His first love before we even knew how to love Him. Yan ang ating mga points. Truly, God is love because this is His nature and character. Nakita natin ho, yun talaga ho ang nature ng Panginoon. Kaya sa Diyos ho, hindi ho sa Kanya tawag dito mahirap pagmahal. Kasi siya mismo ho ay ang pagmamahal. Our application, let us respond to God's love for us by loving one another, by declaring Jesus as the Son of God, and last, by abiding and continuing in His love. Yan ang sabi dito, this is our proper response to God's love for us, dahil din po ang ginawa niya sa atin. Minahal tayo ng Diyos, ang atin ho dapat gawin din sa Diyos, mahalin din natin siya sa abot ng ating mga kaya. Sa Diyos po ang pinakamataas na God.